Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Good morning! Sa buhay ang dami nating gustong gawin. Ang dami nating pangarap. Ang dami nating iniisip. Kaya minsan magulo at hindi natin alam kung ano ang ating pipiliin at kung ano ang gusto nating mangyari. We have this difficulty of setting our priorities. Kaya siguro masasabi natin, nakakapagod naman. Bakit ganito? Para bang walang nangyayari sa aking mga pangarap. Alam niyo ba kung bakit? Kasi wala si Kristo sa ating pangarap. Christ is not in our priorities. Kaya ang nangyayari, there is always dissatisfaction or even frustration. Kahit sabihin mong nagawa mo na ang gusto mo. Pero sa kaibuturan ng iyong mga puso o sa iyong puso ay may kirot at hindi ka pa rin masaya. Brothers and sisters, the gospel is reminding us about Jesus' request to place Him at the highest level of our esteem. To every follower or disciple of Jesus, He demanded a complete attachment to Him. Jesus deserves to be given the first place in our personal life. Jesus wanted to say that to follow me as a disciple, one must pay the price. The price is this: mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. To put Christ is a radical step, and it is a costly command. This is the question of priority. You should ask yourself always, who is my priority and what are my priorities? Brothers and sisters, Jesus teaches us today that discipleship carries a high price tag. Ang lahat ng gustong sumunod sa ating Panginoon ay kailangan munang matuto sa Kanya. Actually, lantaran niyang sinasabi at itinuturo sa atin ang lahat sa pamamagitan ng Kanyang mabuting balita. Ang lahat ng ito ay hindi niya tinatago sa atin, but shows us always the exact cost of discipleship. In today's gospel, Jesus is warning us against setting our priorities. Kaya sinabi niya, mahirap makapasok ang mayaman sa kaharian ng Diyos. This gospel is the story about the rich young man na lumapit sa ating Panginoon. Gusto niyang sumunod. Gusto niyang eternal happiness o eternal life. Yes, according to the gospel, he followed the commandments. Pero hindi pala sapat yon. He needs to live or detach sa kanyang kayamanan. He was sad sapagkat siya ay napakayaman. Kaya sabi ng ating Panginoon, mas madali pa sa kamelyo ang lumusot sa butas ng karayom kaysa pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng langit. Ang butas ng karayom, mga kapatid, is a metaphor that symbolizes a very narrow gate or makitid na daan na nangangahulugang napaka-imposibleng pumasok sa kaharian ng langit if you are attached to your personal interest. Yung mga bagay na nag-uudyok sa iyo sa kasalanan. The rich people are blessed by God and candidates to enter the kingdom of God. Ito ang mga paniniwala ng mga Hudyo. Pero Jesus destroyed this teaching at sinabi niya na ang mas mahalaga ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Detachment sa lahat ng mga bagay na nag-uudyok sa atin sa pagiging ganid at pagiging sakim. And for this,
we are reminded of few things. First, detachment from everything. Ibig sabihin, your focus needs to be in Christ. Nakasentro dapat ang iyong sarili sa ating Panginoon. Kaya nga mahirap, marami ang tinawag, ngunit iilan lamang ang nagpatuloy. You are willing to sacrifice or to give up everything for Christ. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon na kung sino man ang hindi kayang iwanan ng ama at ina, asawa at mga anak ay hindi karapat-dapat maging kanyang alagad. Hindi naman nangangahulugang total detachment. What Christ wanted us to emphasize ay maging masigasig para sa Kanya at iwanan ang mga makasariling personal na ambisyon at italaga ang sarili sa mga gawa ng Ebanghelyo. Meaning, we should be committed and stand for Him. Pangalawa, believe and trust in God. For men is impossible, but for God all things are possible. Remember, kaakibatan natin ang cross o paghihirap ng buhay. Pero, kahit mahirap, pansin mo na ikaw ay may galak sa iyong puso dahil naniniwala ka na despite your struggles, kabiguan at paghihirap, God is always with us at hindi ka iniiwanan. Ang biyaya at ang kanyang kabutihan ang gumagabay sa iyo upang lumaban sa buhay, di po ba? Kaya, dapat sa ating buhay, huwag tanggalin ang ating Panginoon. He is always there to direct, guide, and to protect us, especially our journey towards life eternal. Pangatlo, hope in God. Sa ngayon, maaari tayo ay naghihirap, nangangamba, dahil sa mga problemang nakakaharap natin. But if we are always cling ourselves to God, hindi tayo pababayaan. And He always reminding us to be strong and to be courageous. Huwag mawalan ng pag-asa. Ano pat malalampasan din natin ang mga pagsubok na mayroon tayo. Ang kailangan natin ay mabuhay at harapin ang mga hamon sa buhay. Kasi kapag nakaupo ka lamang at walang ginagawa, we cannot move forward. Yes, marami ang manguusig, but remember the message of Christ today. May mga nauuna, ngunit darating ang panahon na ang mga huli naman ay mauuna. Kapit lang mga kapatid, God is always with us. Let us pray to God through the intercession of Our Lady of Sorrows, that like her, we may be detach everything, especially our riches, and to put our trust to His divine providence. At huwag mawala ng pag-asa sa ating buhay. Meaning, something is better coming in our way. And remember this, God always loves us, now and forever.